Good afternoon, Life Giver Church. Let us all stand. Ayan, isang linggo na naman po ang nagdaan. And who among you will agree na simula Lunes hanggang Sabado or even maybe bago kayo makarating dito sa church, no, ang dami niyong pinagdaanan, ang daming distractions na ginagawa ng kaaway sa inyo just to stop you from doing what the Lord wants you to do. Amen? Meron ba? Yan, no? But thanks be to God dahil siya ang ating kalakasan. Diba? Ang lakas natin ay nanggagaling sa Kanya. And because of what He did on the cross, amen, we can confidently fight what the enemy is doing in our lives. Amen! Kaya naman po, sabay-sabay po nating awitin at sabihin sa Panginoon, I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. Come on, let's sing. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my life. Yes, Lord, we will praise you. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. Amen. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. Minsan pa, I will praise you. I will praise you with all of my life. We will praise you with all of our strength. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. Hallelujah, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. For you are my tower. For the Lord is my tower. Woo! And He gives me the power to tear down the world, yeah, of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer. And with the power of darkness underneath my feet. Listen pa, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer. Hey! And with the power of darkness underneath my feet. Listen pa, for the Lord is my tower. Amen! And He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer. Yes!
be the power of darkness underneath my feet. We sing, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, come on church. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. One more time. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. There is power in the name of the Lord. There's power in the name of the Lord. There's power in the name of the Lord. There's power in the name of the Lord, the Most High. There's power in the name of the Lord. There's power in the name of the Lord. There's power in the name of the Lord, the Most High. And the name of the Lord is, the name of the Lord is what? A strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. There is healing in the name of the Lord. There's healing in the name of the Lord. Hallelujah. There's healing in the name of the Lord. There's healing in the name of the Lord, the Most High. There's healing in the name of the Lord. There's healing in the name of the Lord. There's healing in the name of the Lord, the Most High. And the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Hallelujah. Come on, clap our hands to the Lord. Hallelujah, Lord. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you, God. We can really feel, Lord, your presence this afternoon, oh God. And Lord, we want to thank you, Lord God, for bringing us, oh God, from darkness to light, Lord. From death to life. Lord, truly, God, your grace changes everything. And we stand here, Lord, because of your grace, because of your love. Hallelujah, Jesus. Wala kaming ibang sasambahin, Panginoon. Wala kaming ibang itataas, Lord, sa aming mga buhay, kundi ikaw, O Diyos. Lord, salamat sa ginawa mo, Panginoon. Sa krus, O God, 2,000 years ago. Jesus. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything.
from broken to whole, stained to whiter than snow. His grace changes everything. From darkness to light, from darkness to light, from death into life. His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes everything. By the power of His blood, by the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Come on, church, let's sing. There's no sin. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame. His love won't heal. Forever the victory is won. Oh, you have won. You've won it all. Come on, church, open your mouth. Oh, yes, so God, You finish it all, Lord. Oh, we sing. It is finished. It is finished. The victory is won. It's finished, Lord. It is finished. It is finished. The victory is won. Oh, it is finished. We declare, it is finished. The victory is won. Yes, Lord. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great. There's no sin too great. There's no pain too deep.
victory is yours, Lord. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is the, yes, Lord, you are alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Yes, Lord, you reign. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the reason. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Always sing hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. Yes, Lord, you are the risen King. You are the risen King, Oh, seated in majesty. You are the risen King. for the last time, we sing hallelujah. Come on, church. Hallelujah. You have won the victory. Yes, Lord. Hallelujah. You have won it all for us, oh God. Death could not hold you down. You are the risen King. Hallelujah, Jesus. Seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Come on, church, continue to shout of praise. Hallelujah. Oh, God, we thank you, Lord. For you have won it all for us, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you for the victory, Lord God. Thank you for your presence, Lord. We can confidently say, Lord God, that we are also victorious because of you, Lord. Thank you, Jesus. We lift your name up. You are continue free, Lord God, to move in this place, oh God. Salamat, Panginoon, sa inyo pong lahat ng aming papuri, ng aming mataas na pagsamba. At ang lahat na nagmamahal sa iyo ay sisigaw ng malakas na Amen! Thank you, Jesus!
Thank you, Life Giver Worship, for that powerful worship time. Sige nga, for the last time, palakpakan nga natin si Lord, no? Grabe. So, good afternoon, Life Giver family. Excited na ba ang lahat magbigay? Ano pong isasagot? Of course, excited na. So, I'm Rosel Soriano from Life Giver Elliptical under the leadership of Rev. Jamie Manuel. So, let me share to you the story of the poor widow in Mark chapter 12, verses 41 to 44. So, dito sa story na to, may kita natin na maraming tao ang nagbibigay sa treasury. And sabi ni Jesus sa mga disciple niya, meron napansin si Jesus sa dalawang klase ng giver na nagbibigay doon. Una, yung mga rich people. They really gave large amount into the temple treasury. Siguro kung nagbibigay sila ng giving nila, nasa 1,000. And isa pa yung na-notice ni Jesus, which is the poor widow. She gave the 2 copper coins, equivalent sa peso. Upon searching, no, tinitingnan ko ano equivalent nito sa peso. So parang wala pa yata siyang 50 pesos. Pero sabi ni Jesus sa mga disciple niya, higit ang naibigay ng poor widow. As we can see, God is not looking at the amount but the condition of the heart. Madaling magbigay pag marami kang sobra. Pero mahirap magbigay ng deserve sa Panginoon. Let me share with you how God honors a simple act of obedience. So last year, I was planning na lumipat po ng work. But lagi akong hindi natatanggap kasi iba pala ang plan ni Lord. Because last year February, I was promoted sa work as a head ng Loans and Billing Department. A promotion na hindi ko po in-applyan, but binigay po ni Lord mismo sa akin. At dahil sa promotion na yon, nagkaroon po ako ng opportunity na makapagpasok ng churchmate po sa work. From Las Piñas po siya nagsistay in. Ngayon, nilalakad niya na lang po papunta sa office. At ginamit rin tayo ni Lord para may mga churchmate na ma-introduce sa work para gumawa po ng website. And praise God po. And akala ko po, doon na po nagtatapos ang plano sa akin ni Lord. Come month of May, while I was praying and seeking the will of God, binigyan ako ni Lord ng desire na magtayo po ng studio. At first, paano po Lord? Wala akong capacity para gawin yon. Isa sa naging confirmation ni Lord was when I was prophesy at ang word ay crossover. Sabi ko, Lord, kung will mo, naniniwala ako magpo-provide ka. And truly, nag-provide po si Lord. Ang unang binigay ni Lord ay ang name ng business, which is Sela. Means to pause to live. Isa po sa prayers ko kay Lord ay, Lord, saan po itatayo ang Sela? Sabi ko pa nga, Lord, yung malapit po sa church. Sabi ko, yung gusto ko po, Lord, yung malapit sa church. Mukhang imposible dahil lahat po ng gusto ko ay occupied na, yung mga business site. Pero mukhang imposible sa tao, kay Lord po hindi. So last December, isang beses lang po ako naghanap at nilid po ako ni Lord sa K6. Lagi ko pong pinapipray yun na 1 year, no, na sana Lord, joke ko pa nga kung may aalis dito, ako na lang. Pero pumunta po ako doon last December, doon ako nililid ni Holy Spirit. Noong nag-inquire ako, ang sabi po sa akin ng may-ari, may nakakuha na. So parang sa akin, at malaki po yung pinibigay na down payment. And sabi ko po sa kanila, ito lang po yung kaya kong amount na ibigay. And after that, in-entrust ko po lahat kay Lord. And sabi ko nga, Lord, kung para sa akin to, ibibigay mo to sa akin. And after Sunday service, nagulat ako, nag-text sila. And sabi nila sa akin, ako daw po yung pinipili nila at nag-agree sila sa amount na binigay ko. And God is truly faithful sa kanila. And God is truly faithful sa kanyang mga promises. And hindi lang po doon natapos si Lord sa provision niya. Dahil ang plan ko lang po talaga ay kumuha ng booking app. Kasi masyado pong mahal ang website, alam naman po natin yon. Pero hindi po ganun ang plan ni Lord. Dahil binigyan po ako ni Lord ng website, kung makikita po dyan. So binigyan po ako ni Lord ng website at alam niyo po kung gaano kamahal yun. Pero binigay lang po sa akin ng half ng original price kasi sabi niya gusto niya mag-seed sa Sela Studio na itatayo. Even hindi lang po doon natapos sa Lord, even ang pagpapaayos po ng requirements at permits at alam po natin mahal ang bayad sa accountant. Wala rin po akong binayaran dahil sabi po ng tao na yun gusto niya rin po daw mag-seed sa Sela. At may mga iba-iba pang tao na ginamit si Lord para mag-seed sa lahat ng pangangailangan sa studio. Truly, God is faithful to His promises. Dahil po, last February 7, 2024,
nag-opening na po ang Sela Selfie Studio by God's grace. At malapit po siya sa church. So, pwede po niyong lakarin. And mga life giver po may discount. Hindi po wala madaling mag-business. Dahil halos naubos din ang ipon ko. But like the poor widow, sabi ko nun after matayo ang Sela, Lord, magbibigay pa din ako sa'yo. Lord, ibibigay ko pa rin kahit ano na lang yung natitira para sa akin. Yung amount na ibinigay ko kay Lord ay hinigitan niya. Dahil nakita ko kung paano mag-provide si Lord. As of now, 1 month na po kaming nag-ooperate. Nagugulat kami kasi may mga clients na po napupunta, may mga nag-walk-in na po na hindi namin kakilala. And grabe po si Lord, no? Nagkaroon po kami ng chance na magkaroon ng booth sa Love and Purity Fest kung saan mas nabigyan po kami ng chance, mas makilala, may nag-o-offer na po sa amin. And grabe lang po si Lord. Grabe si Lord na magbigay ng opportunity. Pero higit sa lahat po, naitayo po ang Sela para makilala po si Lord. Dahil every time natatanungin ako bakit Sela ang name ng studio, nagiging opportunity ko po siya para i-share ang gospel. May mga clients na rin akong na-share ng gospel at for me, yun ang fulfilling part para sa akin. And ang Sela po naitayo siya by God's grace, hindi po dahil kaya ko. And before we give, let us remember, Jesus affirms the widow's giving not because she has the capacity to give, but the decision to give the best for the Lord. And as we give ngayong hapon na to, ano yung best na para kay Lord na kayang mong ibigay? Kung nanonood si Lord ngayon at magbibigay tayo ng giving natin ngayon, ano yung best na pwede mong ibigay para kay Lord? Na masasabi ni Lord na si Rosel, na si Dayan, higit yung naibigay niya kasi binigay ang best para kay Lord. Before we give, let us pray. Lord, maraming salamat sa araw na to because we have the opportunity, Lord, to give, na magbalik ng mga bagay na para sa'yo. Lord, hindi ko alam kung anong mga pangangailangan nila. Hindi ko alam, Lord, kung ano yung mga bagay na kailangan ma-provide sa buhay nila. But I am praying, Lord, na ma-remember sila, Lord, na magtiwala sa'yo, magtiwala that you are our provider, na kahit kailan hindi mo kami pababayaan, Lord. Maglakma ng tao sa amin, ang Panginoon namin, Lord, ay hindi kami pababayaan. And I pray, Lord, that this afternoon, ibigay namin, Panginoon, hindi yung kaya lang namin, but yung best na pwede namin ibigay dahil lang Diyos na amin, Lord, ay best. And I am praying, Lord, that you bless these people more than financial, Lord God, but lahat ng pangangailangan nila sa buhay nila, even sa family nila, Panginoon. And Lord, I pray na ngayong araw na to, na maging pleasing aroma lahat ng ibibigay namin, Panginoon. Muli, Lord, kami ay magbibigay, hindi kami mawawalan, kundi kami, Lord, ay mas madadagdagan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. We love you and we praise you in Jesus' name. Amen. Life Giver family, let us give. Yun talagang para may inaabot, may hinihintay. Panginoon, buksan mo ang langit sa amin ngayong umaga. And I hope, Lord, ibuhos mo ang Espiritu mo sa aming lahat. At ibaba mo, Panginoon, ang apoy na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Lahat kami na nandito ngayon na makakapakinig sa inyo, magbabago ang aming pananaw sa buhay. At lalo kami magiging kamukha nyo. Maraming salamat. Lahat ng ito ay nire-receive namin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen. Upo po tayong lahat. Ayan. I have one question for you this morning. Saan nga ba natin hahanapin ang tunay na source ng isang masagana o mabungang buhay? Na magandang tanong, no? Marami kasi tayong pinaghahanapan ng buhay natin ngayon. Pero saan nga ba? Saan nga ba ang tunay na source ng isang mabungang buhay? And it's to this question that we will be responding today. And I want you to be excited dahil pag naintindihan po natin ito, lalabas ang pinakamagandang buhay sa atin ngayon. Sabihan nga natin, amen, amen, amen. I want you to be excited. Tignan mo yung katabi mo. Sige nga, excite nga natin yung katabi natin. Amen. Ayan. So follow along with me in our word titled The Fruitful Life.
Ayan, isang mabungang buhay. John 15, NIV, basahin natin, 1 to 8. Ako na lang po magbabasa, sundan niyo po ako. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi niya, verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. In John 13, chapter 13, 14, 15, 16, mabilis na po yung kaganapan dyan, as in tuloy-tuloy na. Very intense na yung mga pangyayari. From the crowd to the 12 disciples, then the exclusive teachings of Jesus Christ dun sa 12 niya, na sila-sila na lang, no? Nagfe-fellowship sila-sila. Washing of the feet, and then Jesus talked about the coming of the Holy Spirit, pag-alis niya, and sa chapter 15, nabanggit niya na yung word na fruitfulness. Sabihin nga natin, fruitfulness. Ayan. So saan nanggaling si Jesus sa kwentong ubasan, no? Habang papunta sila sa Garden of Gethsemane to pray, mukhang idinaan sila ni Jesus sa isang temple or sa temple, no? So the whole temple, I want you to see the picture so we can see the trail or the map kung saan sila dinaan ng Panginoon. Ayan. No, that's the arrow. Doon sila galing. And then, nag-pass through sila sa temple papunta sa Garden of Gethsemane. So, saan nanggaling ang kwentong ubasan or the grapevine? The great story of grapevine, no? The whole temple area was decorated all over the place with these golden vines, no? Malaki ang posibilidad na nadaanan nila ang mga pintuan ng templo nung time na itinuturo ito ni Jesus. We are all aware na si Jesus laging gumagamit siya ng illustrations, no? Ang magagaling na teacher po, gumagamit sila ng illustrations para mas maintindihan ng tao yung dapat nilang pakinggan. Tama ba? Ganon si Jesus eh. There is one historian, no, called or named Flavius Josephus. Sabi niya, yung main door daw ng temple ay napakataas and it's 60 feet high, no? For you to imagine it, kung nakapaglaro na kayo ng bowling, ganun daw po kahaba yung temple, tas itayo nyo ng ganun. So ganun daw kataas yung door ng templo. Amen? Nandyan ba kayo? So not only that it was so high, decorated daw siya ng malahiganteng gintong sanga-sanga ng ubas na may malalaking bunga. Diyan ba kayo? Wrapped all around the framing of the door. So doon nang galing ngayon si Jesus nung kwento niya that I am the true vine. No? So, the grapevine is the symbol of the nation Israel. No? Lahat ng Jewish people alam ito. Nakatatak ito sa mga pera nila, even sa mga schools nung time nila. Grapevine ang pinaka-symbol ng bansa. Amen? Andyan ba kayo? Tayo, ano bang symbol ng bansang Pilipinas? Eagle, tama ba? Agila, no? Hindi ba pera? O hindi ba mukha ni Digong o ng mga presidente natin? Hindi, tayo po ay agila. And there's a prophetic message na tayo daw po ay lilipad ngayong taon. Tama ba? Lumilipad na ba? Sino nang lumilipad dito? Taas ang kamay. Sana hindi tayo lumilipad kung hindi sa kung saan, no? Baka yung iba dyan lumilipad ngayon dahil high na high, eh, no? Sana hindi. Tama ba? So God now had told Israel that they are His beloved vineyard. So habang sila ay naglalakad, patawid sa Garden of Gethsemane,
that's when Jesus says na, I am the true vine. So, in-establish ni Jesus yung foundation of Christian living using the image of vine and the branches. Galing. Magaling si Jesus gumamit ng mga bagay-bagay para makarelate tayong lahat. Ginamit niya yung imagery ng agricultural life nung time nila para mas maintindihan nitong mga taong nakikinig sa Kanya. Jesus emphasized that Christians must bear or must produce fruit. Sabihin mo nga sa katabi mo, fruit. Yan, fruit, no? So dito nilatag ni Jesus yung groundwork ng isang Christian na gustong magkaroon ng fruitful na buhay. Taas ang kamay ng gusto ng fruitful na buhay. Sige, taas ang kamay. Of course, we all want that, no? Ito daw po, 3 bagay. 3 desires for you to have a fruitful life. Excited ba tayong lahat? Amen? What does it take to be truly fruitful in life? Number 1, desire to be cut seriously. Verse 2a, He cuts off every branch in me that bears no fruit. The desire to be cut is the first desire for you to live a fruitful life. Sabihin mo nga, cut. Ayan. So kausap niya dito yung mga disciple niya, believers, and then he mentioned, and my Father is the gardener. No? Yung hardinero ang pinaka-importanting tao sa process ng fruit production. And cutting is one of the gardener's methods for ensuring that the branches continue to provide good fruit. Hardinero ang pinaka-importante. Pinakita dito na ang grapevine, or pag nakakita ka ng grapevine, mapapansin nyo po, no, marami siyang sanga. Sanga-sanga yun. Tama ba? There are 2 kinds of branches ng isang grapevine, the good and the bad. Some of the branches have luscious grapes, may mga mabubunga, and then meron ka rin naman mga sangang wala kang makikitang bunga, no? Wala kang makukuha. So yung mga sangang walang bunga need ng cutting para yung mga good branches ay lalong mamunga. Yung shears ngayon ay hawak ng gardener, yung pamputol niya. And I want you to listen, only the gardener has the tool to cut. Siya lang ang pwedeng mag-cut ng mga bad branches. So bilang isang gardener, kailangan talagang bantayan niya yung vineyard. Kailangan hands-on siya. And alam niyo ba, even in our time, no, pag pumunta kayo sa mga vineyard or vineyard, with our technological advances that we have, wala pa rin pong nabubuo or nakikreate na isang machine para gawin yung pag-cut. Only the gardener cuts the bad branches or mga branches. Siya pa rin, hands-on. Cutting is only done by the hands of the gardener. Personally done. Mano-mano. So sa cutting process, as much as possible ay maubos ng gardener ang mga old branches. They call it bad branches. Bakit to ginagawa? This promotes the development of new wood. Doon daw lumalabas yung mga bagong sanga, which where the fruit is created. So what is the purpose of cutting? Number 1, bad branches don't produce fruit. Ang mga masasamang sanga po ay hindi namumunga. Diyan ba kayo? Pangalawang bagay, yung bad branches daw, they rob the nutrients that are meant for the good branches. Yung dapat na nutrients na nakukuha ng magagandang sanga ay inaagaw ngayon ng bad branches, no? Kaya pag nakakita ka ng isang grapevine, may matitikman ka doon na hindi masarap yung bunga kasi merong mga sanga na nandun pa rin na inaagaw niya yung nutrients. Andyan ba kayo? So bad branches suck the life out of the good branches. Ninanakaw ng masamang sanga yung sustansya na dapat sa masarap na bunga. So how to consider bad branches? I want you to hear this. Branches that are considered bad are actually branches that looks good. Diyan ba kayo? No? Yung mga bad branches daw ay yung mga magaganda sa paningin. Large leaves with lovely tendrils. Tendrils po ay yung mga yung gumaganon, yung gumagapang, no?
However, it bears no fruit. Hindi ba maraming ganyan? Ang ganda ng labas, pero wala ka naman talagang makukuhang magandang bunga. Yung wala kang mapala. Beautiful on the outside, but not fruitful on the inside, or in the inside. So, papaano? Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi na madalas, we don't invest too much sa pagpapaganda ng facade natin. No? Unahin dapat natin ang ating loob, ang ating character. No? We promote to live a simple life. No? Tama ba? Kasi yung loob naman talaga ang magdedetermine ng magandang bunga. Amen ba? Tama ba? Ang hinahabol naman talaga ay ang laman ng loob ng bunga. Tama? No? Hindi maganda ang rambutan. Pangit ang labas ng guyabano. Hindi rin magandang tignan ang durian. Ang langka. Pero hindi mo masasabing bad fruit ang isang prutas unless matikman mo yung laman. Amen? So wag mag-focus daw sa leaves. Wag daw mag-focus sa tendrils. Mag-focus sa fruit bearing. Amen? Bad branches looks great on the outside, but they have no fruit. No? Mukha silang maganda sa panlabas, pero wala talaga silang bunga. No? Sabi ni Lord, pag ikaw ay disciple, hindi ka lang dapat maganda sa panlabas. No? It is not enough to make you a productive leader or believer or disciple of Christ na maganda ka lang sa panlabas. Dapat pati yung panloob mo. Why do we say this? Kasi dapat yung character natin is being molded by Christ. Na kinakat niya yung mga masasama nating ugali. Tama ba? Yung mga masasama nating habits. Are you there? Bunga ang basihan ng isang gardener kung may resulta ba yung binuhos niya na panahon sa isang sanga. So kung meron kang bad branches na tumutubo pa ilalim, pababa, at hindi na i-expose sa light, yan ang madalas na ikinamamatay natin. Na hinahayaan natin siyang tumubo lang ng tumubo. No? Kailangang putulin ang mga bad branches. Sabihin mo nga, putulin na yan. Amen. No? They need to be cut since they are prone to molds and illnesses. Cuts are painful. I want you to hear this. Masakit po ang pagpuputol. Lalo po pag si Lord ang nagpuputol sa'yo. Minsan, yung mga bagay na ayaw natin paputol, yun yung pinuputol ni Lord. Madalas. Tama ba? Masakit yan. But they need to happen for you to be fruitful. Essential yan para mas lumago at mamunga tayo. Verse 6, if you do not remain in me, and you are like a branch that is thrown away and withers, such branches are picked up, thrown into the fire and burned. I want you to listen. Pag may cutting daw po, expect that there is burning. May sunugan. But I want you to hear this. This morning, we'll make sure na hindi tayo yung susunugin. Amen? Andyan ba kayo? Dapat hindi tayo. So, kailangan daw sunugin yung bad branches dahil pag hindi nila ginawa yon, nag-a-attract daw po ito ng fungus na pwedeng sumira sa mga natitirang good branches. Not only sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Andyan ka ba? So if God is cutting things out of your life, don't try to put it back. Tama ba? Ang problema ng tao, nagpuputol si Lord na nagpuputol, yung tao naman, pilit na kinakabit. Mighty band. Hindi ko alam kung anong gamit nyo. Pero ang tao kasi madalas, kung ano yung pinuputol ni Lord, yun yung gustong-gusto niyang ibalik sa buhay niya. Amen? Yun ang tendency lagi ng tao. Sabi, wag mo daw siyang ibalik na. Pag pinutol na ni Lord, please, wag mo nang balikan. Amen? Nandyan ba kayo? Kasi it will kill what's left of you. Onti na nga lang yung natitira sa atin, mawawala pa. Masisira pa. Tama ba? Kaya kailangan itong sunugin para hindi na mabalikan, hindi na makasira pa na natitirang sanga. Yung naputol na sanga dapat sunugin kasi nagiging lason siya sa mga natitirang magandang sanga na nasa iyo. Pag may inalis na si Lord sa'yo, tapos pilit ka pa rin kumakapit, Lord, please, wag mo siyang alisin sa akin.
No? Or, Lord, please, mahal na mahal ko tong bagay na to. Hindi ko talaga siya kayang alisin. Sigurado, yung bunga mo magiging mapait. No? Ninanakaw ng masamang sanga yung nutrients na dapat mapunta doon sa mabuting sanga para mamunga ka. So, hindi nagpuputol si Lord ng mga bagay sa buhay mo para saktan ka or para manghina ka. Nagpuputol siya para mamunga ka. That's the big purpose of God. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Tuloy natin yan. I want you to hear this, church. Hindi masarap ang season of cutting. Tandaan nyo lang. Walang masarap dyan. Pero desire cutting na galing kay Lord kasi masarap yung bungang paparating. Amen? Desire cutting kasi sa cutting, sure na may producing. Magpo-produce ka lalo ng masarap na bunga pag may cutting. No? There will be pain, but you should focus yourself on what you will gain. No? So kung sino ka ngayon, ay bunga lang ng pagbitaw mo sa mga bagay na hindi maganda sa iyo noong nakaraan. Balikan mo yan. Lahat ng tinanggal mong masama sa buhay mo dati, yun yung nagpaganda ng buhay mo ngayon. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Tuloy-tuloy tayo. Ano yan? Bisyo, bad relationship, bad habits, dirty businesses, maruruming pera, bad attitudes, maling mindset. Lahat yan, puputulin. Rebellion, chismis, ano pa, kuryente, tubig, putulin na natin lahat. Hindi, biro lang, no? Putulin na ba natin lahat, no? The more bad things you cut off from your life, the more best things that you will land on. Tandaan mo yan. So, the more na may pinuputol si Lord sa'yo at the more na tinutulungan mo si Lord, putulin mo lahat sa akin na masama, the more na mas magiging mabuti kang tao. At mas magiging mabuti kang disciple. At hindi lang yon, mamumunga ka ng mamumunga. Amen? Palakpakan natin si Lord. Anong lesson? So number 1, pag may tumubong mabuting bunga, or para may tumubong mabuting bunga, may dapat putuling masamang sanga. So maraming masamang sanga na puputulin si Lord sa buhay mo para tumubo yung mga mabuting bunga na para sa'yo. Amen? So unang bagay na dapat mong i-desire for you to have a fruitful life is cutting. And make it serious. Maging seryoso tayo. Pag nararamdaman mo na may pinuputol si Lord sa buhay mo, ay hayaan mo siya. Kasi alam niya yon. Alam niya paano niya gagawin, alam niya paano niya puputulin, at alam niya paano niya hindi na mababalik sa iyo yon. Amen? Pangalawang bagay, para mas maging fruitful ka sa buhay mo, desire to be pruned effectively. Verse 2b, ikot lang tayo dito sa passage na to. While every branch that does not bear fruit, He prunes. While every branch that does bear fruit, He prunes. Lahat daw na namumungang branches, ay yun ang pinuprune niya. So that it will be even more fruitful. The desire to be pruned is the second desire for you to live a fruitful life. Pruning po is another way for a gardener to make sure that branches continue to bear fruit. After cutting the branches or the bad branches, after niyang putulin, dinadaanan niya na yung buong vineyard niya, putol na lahat ng bad branches. Ikot siya uli. Isang ikot uli, one round uli. The gardener will carefully check the good branches. I-check niya na yung mga may bunga. He wash it, yung leaves, yung fruits, hinuhugasan niya ito gamit ang tubig. Sa panahon natin, no, marami tayong mapupuntahan mga vineyards ngayon. Ang gaganda na, maayos na, nakasabit na sila, meron na tukuran, no, mga sampayan, may mga poste. Pero nung panahon nila, it didn't operate that way. They just let the vine grow wild on the ground. Ganun nung time nila, nasa daanan lang lahat ng ubasan nila. At mas matindi po at mas meticulous yung pagtatrabaho ng isang gardener. Dahil nga sa ground tumutubo, kailangan itong hugasan madalas, no? Para mas maganda ang tubo ng bunga. And ang gagawin ng gardener, pag nakakita siya ng pausbong na bunga, ang gagawin niya, ipapatong niya ito ngayon
yung parte na may bunga sa isang malinis na bato. Papatong niya yon, iaangat niya yon, no? Para lalong masinagan ng araw. So what's the purpose of pruning? To give the vine its shape and structure, no? Yung malalaking dahon ng good branches, kanina sinasabi ko sa inyo, binabawasan niya yan kasi kinukuha ng malalaking pampagandang dahon yung nutrients na dapat napupunta dun sa bunga. Tinitrim niya yon, pinuprune niya para lahat ng nutrients dun pasok lahat sa bunga. Amen? Kailangan bantayang maigi ng gardener yung good branches. Hindi pwedeng sobra ang dahon, hindi pwedeng sobra ang shoots o maliliit na sanga. Kasi po, hindi pwede na mahaba yung tendrils kasi ito yung ginagamit ng mga branches para lumayo. The more na lumalayo yung branches, lalong mahihirapan yung gardener. Tama ba? So pati yung mga tendrils na yun, binabawasan ni Lord John para intact lang sila, malapit lang sila dun sa gardener. Andyan ba kayo? So pruning will concentrate all the necessary elements for the fruit to produce a high quality result. Para mas maganda yung bunga, mas masarap. No? Kasi kapag naging crowded, nag-aagawan sa sustansya. So if you want to have a good production, you need concentration. Tama ba? Kung gusto mo mas mabunga, productive ka, kailangan concentrate ka. Kailangan hindi ka maraming ginagawa, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong puntahan. Mas mahirap po maging productive sa ganun, no? Another thing, bakit kailangan ng pruning? To remove impurities. May isang kilalang sakit ng grapevine that is called powdery mildew. No? Sino po mahilig ditong kumain ng grapes taas ng kamay? Sige nga po, taas ng kamay. Ayan. May picture tayo dyan. Nakikita niyo yung puti-puti na yan. Isa lang ang main focus ng fungus na yan. Sirain ang bunga. Or wag hayaang mamunga ang isang sanga. So make sure hugasan niyo yung ubas niyo. Yung mga puti-puti po, hindi po yung pampalasa. Fungus po yun. You know? Isa ito sa kailangang linisin at i-prune ng isang magaling na gardener. Like us, humans needs to be cleansed from our impurities. Mga kasalanan na unti-unting sumisira sa atin. Kala natin, okay lang, no? Na may nakakapit sa ating mali, kasalanan, no? Yan po ang sumisira sa atin. Sa simula, kala mo okay lang yan, wala naman nakakakita, wala naman nakakaalam, tinatago mo naman siya, tikim-tikim lang naman, tapos magugulat ka, magtataka ka. Magtataka ka na lang, bakit parang hindi nagbabago yung buhay mo or hindi ka lumalago. No? Kasi nga, hindi ka napupurun eh. Ang dami mong tinatago eh. Amen? Andyan ba tayo? Madalas ang isang taong hindi namumunga, hindi nagiging fruitful sa buhay niya, ay yung mga taong ang daming tinatago. Andyan ba tayo? At hindi lang okay lang naman magtago ng mahalagang bagay. Ang mga tinatago po ay yung mga mahalagang bagay, hindi kasalanan. Amen? No? Pangatlo, it allows us to control the amount of fruit that branches produces. No? Sabi, the more unnecessary branches, leaves, tendrils, and fungus were removed, the better the fruit will be. No? So sa isang grapevine, hindi ibig sabihin, mas marami kang sanga, ay mas marami kang magiging bunga. Hindi po. No? Kinokontrol yan ng isang magaling na gardener. At kinokontrol niya rin yung bunga per branch para talagang maganda yung production niya. Hindi po naghahabol sa marami ang isang magaling na gardener. Naghahabol siya sa quality. No? Unang-una yon. Sabi nga nila sa study, sa isang branch daw, dalawang kumpol lang ng ubas ang mine-maintain niya. Meaning, hindi pwedeng sobrang dami. Dahil mag-aagawan nga sila sa sustansya. At hindi matamis ang bunga na maipoproduce nito. No? Kagaya natin. Kaya magugulat tayo, may mga bagay na sinusobrahan natin
tapos yung end result, hindi naman ganun kaganda. Amen? Tama ba? Hindi ibig sabihin daw na sobrang busy mo sa maraming bagay, ay productive ka. Amen? Hindi ibig sabihin na marami kang ginagawa, ay maganda ang magiging bunga. I want you to hear this. Madalas pa nga, yung mga taong maraming ginagawa, ay yung mga taong walang natatapos. Diyan ba kayo? Amen? So sa pruning, tinuturuan kang piliin ang mga bagay na dapat pinagbubuhusan mo ng lakas. Amen? Tinuturuan ka ng Diyos, ng leader mo, na ibuhos yung lakas mo sa mga bagay na sa tingin niya magiging productive ka. Amen? Pruning stimulates growth and fruitfulness. Pruning is discipline. Sabihin nga natin, discipline. Sa discipline, may fruit bearing, no? Yes, again, pruning hurts, but it also helps, no? We may not enjoy it, hindi po talaga ka-enjoy ang proseso na ito, but we need it. Kailangan natin, no? Nakakita ka na ba o nakakita na po ba tayo ng isang coach ng swimming, no? Na nakikita niya yung potential doon sa estudyante niya. So ang gagawin niya, alam niya magcha-champion eh. So ang gagawin niya ngayon, magdadagdag siya ng hours of training, talagang pupuliduhin niya, i-videohan niya yung galaw ng estudyante niya, and then every day, pinapabilis niya ng pinapabilis. Tawag po doon discipline. At tawag po doon pruning. No? Dahil alam niya na magpo-produce ng isang matindi at Olympian yung ginagawa ng coach. Amen? Bawas sa maling bagay and then dagdag sa magagandang bagay. Amen? Nababawasan yung oras natin sa mga bagay na hindi maganda, tapos idadagdag mo doon ngayon sa isang bagay na gusto mong maging maganda yung result. Amen? So, ang ginagawa ngayon nung gardener ni God ngayon, tinataas niya yun ngayon at doon unti-unti niyang pinuprune. Unti-unti niyang inaayos. Amen? Though the process is painful again, pero makikita mo sa ground yung mga bagay na prinun sa'yo ni Lord, no? Makikita mo sa ground, matutuwa ka kasi makikita mo, nandun, inalis niya sa yung kayabangan mo, yung katamaran, procrastination, compromises, palaging late, mahabang screen time, pagpupuyat, inulit na lang, kayabangan again and again, no? Pag the more na pinapaputol mo or pinapaprune mo kay Lord dyan, pinapabawasan mo yan kay Lord, the more nalalago ka at mamumunga ka. Amen? Andyan pa ba tayo? Pag ito na prune ng Lord sa'yo, yung mga bagay na good ka, magiging best ka. Halimbawa, prayer and fasting. Pruning yun. Nagbabawas ka ng pagkaing physical, tapos dinidisiplina mo yung sarili mo na mas mag-crave sa pagkaing spiritual. Denying yourself physical cravings and feeding yourself ng mga spiritual na bagay. Humihina ka physically, pero lumalakas ka spiritually. That is pruning. Amen? Now, the question is, what is God's primary technique of pruning us? Paano ginagawa ni Lord na pinuprune niya yung mga disciple niya or mga believers niya? Number 1, the spiritual counterpart of pruning is cleansing, which is done through the Word of God. Tandaan mo, pag hindi na po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos at hindi na po siya pumapasok sa tenga natin, pwede kasing nandito ka ngayon pero hindi siya pumapasok, ibig sabihin nun, hindi ka na napuprune at hindi ka na nalilinis ng Panginoon. Remember that one of the symbols of the Word of God is sword, no? So yun ang pinangkakat niya, pinangpuprune niya. No? Hebrews 4:12, for the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart.
Talagang yung word ni Lord ang number one na magpuprune sa atin. So kung gusto mo na lalo kang mabago, lalo kang mamunga, magbabad ka sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Water also symbolizes the Word of God. Ephesians 5:26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the Word. In love ka kay Lord, lagi mong sinasabi, lagi mong kinakanta, tapos wala kang desire sa Word of God, think twice. Kailangan pareho yun. Kung sinasabi mo, gusto mong lalong ma-inlove kay Lord, dapat lalo kang ma-inlove sa salita ng Panginoon. Amen? True cleansing entails a lot of meditating. Dapat lagi tayo nagme-meditate every day. Non-negotiable. Hindi pwedeng, kasi busy ako eh. Marami akong ginagawa eh. Ang dami kong anak. No? Ang dami kong negosyong binubuksan. Hindi. Non-negotiable po na dapat everyday priority mo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi yung mga inuuna mong bagay, maliban sa salita ng Panginoon, hindi yun yung tunay na magpapalago sa'yo at maglilinis sa'yo. Laging salita ng Panginoon. So, pag hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nag-aaral ng Word of God, dumarating ka sa point na napapatanong ka, bakit parang ang dumi-dumi ko na, ang layo-layo ko na kay Lord, puro na ako mantsa, or alam mo sa sarili mo na iba na yung ginagawa mo, no? Hindi natin kailangan ng automatic washing machine para malinis tayo, no? Ang kailangan natin ay cleansing from the Word of God, no? Ramdam natin yan. Pag ramdam mo na yan, go back to the Word of God. Go back to church, life group, sa kung saan ka makakapakinig ng salita ng Diyos, no? Ang problema po sa atin ngayon, sa billboard na lang po ata tayo nakakabasa ng Word of God. No? Buti na lang may MX3 kasi yung MX3 naglalagay ng Word of God. Ay, ito na yung devotion ko today. Dumaan ka ng EDSA, may For God so loved the world. Ay, ito na yung devotion ko for a month. Okay na ako dyan. No? Minsan sa billboard na lang tayo nakakapagbasa. No, please. No? Check out nyo po yung Pinoy version. Sobrang ganda. Mas madali siyang maintindihan. Kung ayaw nyo ng talagang thorough na oras, no? Ang ganda po ng Pinoy version. Gamitin natin siya, mas maintindihan natin. Cleansing that comes from the Word of the Lord is what we need. Alam niyo po ba, only around a third of the world's 2 billion Christians will ever read the entire Bible. Over 82% of Christians sa buong mundo only read their Bible on Sundays when attending church. Yung iba nga hindi pa, no? Approximately 8 out of 10 Christians do not read their Bible regularly. Nakakalungkot. But we can't be like this. Kasi declining na nga ang godliness ng tao, and we don't want the next generation to be without knowledge of God. Tandaan nyo, yung mga anak nyo po, kayo po ang ginagaya. Tandaan nyo po yan. Kung ano po yung godliness na meron sa anak nyo, ay bunga lang ng godliness na meron kayo. Wala po silang ibang gagayahan kundi kayo. Amen? Pahalagahan ang salita ng Diyos. Make a special time for your quiet time. Mahalin mo talaga, no? Yung cleansing ng salita ng Diyos. Yung iba kasi wisik-wisik lang eh, no? Tama ba? Yun nga, yung sinasabi ko, sa billboard na lang nakakapagbasa or magpa-pop up yung Holy Bible natin. Verse for today, okay na yun, no? Tama ba? Pero ang gusto nila, ine-expect nila, wisik-wisik lang sila, pero ine-expect nila na bumuhos lahat si Lord sa kanila. Hindi ganoon, no? Righteous si Lord eh, no? Mabait si Lord, pero righteous rin siya, no? Kung sinasabi ni Lord na yung cleansing ay manggagaling sa pagbabasa ng Bible or ng Word niya, dun manggagaling yun. Walang ibang paraan, no? Kung ano yung sinabi niya. So if you don't prune your branches, they will overcrowd, and if there's no balance, the fruit produced will not be of excellent grade. Hindi siya magiging masarap na bunga. Tandaan niyo yan.
Ang pruning, hindi ka nababawasan kung hindi nililinisan. No? Kung gusto mo talaga mag-produce ng magandang bunga, gustuhin mo din lagi kang malinis ng salita ng Diyos. Cleansing is the way to start fruit bearing. Paano ka mamumunga talaga? Magiging maayos ang buhay mo, start ka sa Word of God. Amen? Walang maruming sanga na nagpo-produce ng malinis na bunga. Tandaan niyo yan. No? Kung paano ka naglilinis ng physical life mo, dapat ganun din yung desire mo na linisin yung spiritual life mo. Discipleship, yung mentor mo na tinuturuan ka ng mga bagay, no? Minsan mahirap. Wala namang madali sa discipleship. Taliwas sa gusto natin, madalas. Pero yun yung beauty ng pruning. Hindi lahat ng pangit nagsimula ay magtatapos ng pangit, no? Nilalagay ka ng pastor mo sa isang lugar kasi alam niya na doon ka magpa-prosper. Ang susi po doon ay magpa-prune ka, mag-obey ka lang, no? Wala pong pastor na ipapahamak, wala pong leader, church leader na ipapahamak yung mahal niyang member. Tandaan niyo po yan. Anong lesson sa number 2? So kung gusto mo na ang bunga ay bumuhos, buhos din dapat sa salita ng Diyos. Sabihin mo nga sa sarili mo, buhos sa salita ng Diyos. Tama ba? So may naliligo ba dito na isang tabo lang ng tubig? Wala naman, di ba? Tagal-tagal nga nating maligo eh. Tama ba? So, pag gusto mong linisin ang katawan mo, maligo ka ng maigi. Ganon din po sa spiritual life. Kung gusto mo malinis yung spiritual life mo, dapat igihan mo rin yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Second thing, for you to have a fruitful life, you need to desire to be pruned. At panghuli, patapos na po ako, cut, prune, remain. Number 3, for you to be more fruitful in life, desire to remain permanently. Verse 4, remain in me, and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. The desire to remain is the third desire for you to live a fruitful life. Himayin natin to. Remain in me. There is no human or human institution that will ever supply your need spiritually. Wala pong naimbento ang tao na magsusupply sa'yo spiritually. Only God. So, kung gusto mo talaga na maging fruitful ka sa buhay mo, you remain in God. Number 1, unang susi, para lalo kang mamunga sa buhay, maging successful ka in life, remain in God. Sabi niya, remain in me. Huwag mong isipin na bumubuti yung buhay mo kung masama naman yung kalagayan ng spiritual life mo. Lagi, ang gauge ng buhay ay ang spiritual life. Ang gauge ng buhay ay ang spiritual life mo. Lagi mong i-check ang buhay mo sa spiritual status mo. Pangalawa, branch must remain in the vine. Basic ito, lagi. Pero laging ito ang hindi kayang gawin ng tao. Lagi na lang ang tao, ang unang binibitawan pag may problema, ang Diyos. Palagi yan. No? Pag hindi na kaya, laging si Lord the number 1. Hindi mabubuhay ang isang tao kung hindi siya connected sa pinakapuno. Sabi nung passage, si Jesus ang source ng buhay. I want you to hear that again. Si Jesus po ang source ng buhay. So you have to remain. Sumunod, you cannot bear fruit unless you remain in Jesus. Ang daming tao ngayon, hanap ng tamang sustansya sa maling source. Never mangyayari yun, no? Always looking for fruit, always looking for life, always looking for meaning. Ang mali, lagi sa maling source. If you want to have a fruitful life, it is not about looking. It is always about remaining. You always remain in God. Kasi doon lagi ang pagbunga. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon.
So, lagi tayong magstay sa Panginoon. Apart from Christ, you can do nothing. Usong-uso po ngayon, alam natin yan, disconnecting, hiwalayan. Hiwalayan ng mag-asawa, hiwalayan ng magjowa, hiwalayan ng property. Ang mundo po, ang laging pinopromote niyan ay hiwalayan. Bakit? Kasi ang pinopromote ng Bible, connection eh. Ang pinopromote ng Bible, lagi remain. Tandaan nyo, laging taliwas ang mundo sa sinasabi ng Bible. Ito ang problema. Pag lumalala lagi ang sitwasyon, pag hindi na maintindihan ang nangyayari sa buhay, kapag dumadaan sa mahirap na sitwasyon, sino po ang unang kinakat again? Lagi si Lord. Lagi rin siya ang nasisisi, una. Unang biktima ng cancel culture, si Jesus. Nakakalungkot po, pero mataas po ang porsyento na ito ang katotohanan. Ito ang worst, no? Pag disconnected ka sa Diyos, no? Ang madalas na ginagawa ng tao ganito, yung dapat na kinakat niya, yun yung pinuprune niya. Tapos yung dapat na pinuprune niya, yun yung kinakat. Baliktad eh. Tama ba? Nangyayari, yung cutting na dapat sa bad branches, pinuprune niya. Tapos yung pruning na dapat sa good branches na mas lumago, yun yung pinuputol niya ngayon. Kaya nga, ang main man sa fruit production ay ang gardener. Hindi pwede ikaw ang may hawak ng cutting tool. Kasi bias tayo eh. Tama ba? Bias ang tao eh. Diyan ba tayo? Wala po akong nakitang Kristiyano o isang believer na lumayo kay Lord, nagpakalayo-layo, at lumago. Tandaan niyo yan. Tayo ngang lumalapit eh. I want you to hear this, di ba? Tayo ngang lapit ng lapit kay Lord, nag-i-struggle na lumago eh. Tapos sasabihin sa'yo nung layo na yung layo kay Lord, lumalago siya. It's not gonna happen, no? Tama ba? Tayo nga nag-i-strive, nagpapagod na Lord. Gusto ko lagi ako sa tabi mo, naghihirap eh. Tayo nga, nag-i-struggle na mag-remain eh. So, walang lumalayo kay Lord na lumalago. Diyan ba tayo? Panghuli, if you do not, you will be thrown away. Church, bad news. Well, maybe good news sa atin dahil narinig natin ito today. Righteous si Lord. May gold standard procedure siya. Pag hindi ka na namumunga at hindi ka na nananatili, may throwing away. Kinukuha niya tayo yung mga masasamang sanga, tinatapon niya daw, at hindi niya lang basta-basta tinatapon niya daw sa apoy. Kaya laging gusto ni Lord na lagi tayong manatili. Kasi ang linaw ng pagkakasabi niya, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Kaya lagi tayong manatili sa Panginoon. Sabihin mo nga manatili. Lagi, always. Gising ka ng umaga. Decide ka today, I will remain in God. Every day of your life. Lagi ka mag-decide na bumalik sa Panginoon. My question now is, kanino ka nakakonect? Your today's connection will define your tomorrow's production. Kung kanino ka nakakonect ngayon, yun yung magde-define ng kinabukasan mo. Growing involves a lot of God moving. Gusto mo mag-grow? Hayaan mong kumilos ng kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Malabong magkaroon ka ng matinding growth kung disconnected ka dun sa source. Tandaan mo yan. Lagi mo yan i-check. Disconnected na ba ako kay God? Malayo na ba ako kay God? Hindi ko na ba siya sinusunod? Pag ganun na yung status mo, malabong
magkaroon ka ng magandang production or mabuild ka, mabago ka. It means that you always let your root, yung sarili mo, you grow deep in your relationship with Jesus. Allowing Him to fill every part of your life, every day, lagi. Lagi mong hanapin si Jesus sa bawat sitwasyon, sa bawat bagay na gagawin mo sa buhay mo. Kasi doon ka talaga mamumunga. You will produce much fruit na lagi mong hinihintay, lagi nating hinahanap. The essence of life of faith is a relationship of dependency. Ang tinuturo sa atin lagi ng mundo, maging independent, hindi yan ang sinasabi ng Bible. The Bible always says, remain in me, and I also remain in you. Connection matters. Even sa mundo connection matters. Pero mas mahalaga sa spiritual life, ang connection. Lagi ka dapat connected kay Lord. Yung resulta ng mga ginagawa mo, depende kung saan ka konektado. Yung pag-spend mo ng time mo with the Lord, sa Word niya, in prayer, keeps us aware sa will niya at sa purpose niya sa buhay natin. So stay connected. Stay connected to God. This keeps our life spiritually healthy. Lagi tayong magbabad connected sa presensya ng Panginoon. Dapat lagi tayo nadidiligan, ng salita ng Diyos, ng presensya ng Panginoon. Problema sa atin ngayon, basang-basa tayo kaka-swimming every Sunday. Tama ba? Pero dapat basang-basa tayo ng presensya ng Panginoon. Babad na babad tayo sa presensya niya everyday. No? Believers must remain intimately connected to Christ. Permanently. Mag-decide ka today na hindi, permanente na to, no? Remaining in Christ demands worship, meditation on God's Word, prayer, sacrifice, service. Talagang mag-volunteer ka sa church. Ang daming dapat gawin. Pero kulang na kulang. Volunteerism. Dapat itaas natin yung culture na ganun. Amen? Gusto mo talagang yumaman? Wag mong bitawan si Lord. Mapupunan lahat ng mga bagay na kailangan mo pag tama yung pinagkukunan mo. Amen? To be fruitful, you need to be smart. Or kailangan talaga naiintindihan mo yung ginagawa mo. We always abide in Christ. Di ba? Anong lesson? Huwag mag-expect na mamunga kung hindi naman konektado sa totoong sanga. Minsan nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, bakit hanggang ngayon, bakit hindi pa din ako namumunga? Check mo muna kung saan ka konektado. Or check mo muna kung connected ka ba talaga kay God. A godless life is a worthless life. So how to be truly fruitful in life? Number 1, desire to be cut seriously. Number 2, desire to be pruned effectively. Number 3, desire to remain permanently. Let me end with this. Life apart from God is a wasted life. The question now is, will you remain in Him? Sabi niya, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Whatever you wish. Name it. And it will be given done for you. Manatili sa kanyang salita ang susi para sa lahat ng hihingiin mo ay sagutin niya. Sabi niya, verse 8, dito niya tinapos, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Tatayo po tayong lahat. Kantayin po natin itong kanta na ito. Pikit tayong lahat. You can raise your hands, worship God, talk to Him. What can wash away my sins?
Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Yan, nating linisin tayo ng Panginoon ngayong araw. Whole again. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the love that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Pagtapos ng mahabang season ng fruit bearing, i-harvest na ng Diyos ang mga ubas. Titikman niya ito. At ang pinakamasarap sa pakiramdam ng isang gardener ay malasahan niyang tama ang tamis, malinis, tama ang gulang, tama ang laki ng bunga na kanyang na-produce. Desire ng Diyos na maging maganda ang bunga nating mga sumusunod sa Kanya. So desire cutting today, desire pruning, and desire to remain in Jesus. For sure, connected ka sa true vine, siguradong maganda ang bunga mo. Mahalaga sa isang Kristiyano ang mamunga. Huwag na po tayong gumaya sa iba na hindi nila binigyang halaga ang spiritual life nila. So simula ngayong araw na to, magpaputol tayo ng masasama sa ating mga buhay at hayaan mo na palaguin ng Lord ang mga mabubuting bagay na nilagay niya sa puso mo ngayon. Magbabad sa salita ng Diyos nang maglilinis sa atin at manatili sa Kanya. Let me pray for you, church. Panginoon, maraming salamat. Dahil alam namin kumikilos ka ngayong araw na to at patuloy mo kaming binabago sa pamamagitan ng salita mo. And I hope, Lord, patuloy mong sugatan ang aming mga puso sa mga bagay na mali. Lord, patuloy mong saktan, Panginoon, ang aming mga puso sa mga bagay na nasasaktan ka. Patuloy na ilayo mo kami, Panginoon, sa mga maling bagay na sumisira sa amin para hindi kami mamunga. At Panginoon, patuloy mo kaming ilapit sa mga tao at mga bagay na patuloy na maglalapit sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. And today we decide that we will remain in you. And we will trust you with all our strength and all our lives. At patuloy, Panginoon, mag-glorify ka namin sa mga mapuproduce naming magandang character, magandang pakikitungo sa tao, pakikitungo sa aming mga sarili, at pakikitungo sa inyo. Lord, mahal ka namin. At i-bless niyo po lahat ng puso na nagbukas ngayong araw na ito. Banal na Espiritu, kumilos kayo. You anoint them, God. In the name of Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen. Yes, sige po. Well, upo po tayong lahat. Palakpakan po uli natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah. Praise God. Yes. And I would like to let you know we have 3 friends today. New friends. Mary Joy Quizon. Yan. Jethro Gabayno. Palakpakan po natin sila. Lochelle Abazola. And we welcome you in Life Giver. And we have something for you, no, on March 30. Sana po maka-join kayo. May mag-a-assist sa inyo. We'll give you the details. Sana po maka-join kayo.
May bibigay kami sa inyo at mag-enjoy tayo. Ayan. Palakpakan po natin uli sila. Welcome to Life Giver family. Amen. Ayan. Tatayo po tayong lahat. We'll do our benediction. Taas po ang ating mga kamay. Again, na para may i-receive. May the Lord bless you, keep you, make His face shine on you, be gracious unto you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. 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 For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet.